Hello, what's up? So this is Rain Manguera at ito ang Orico Mixed Data Vault. Okay, this is 5-bay na vault. This is parang NAS ito, network attached storage, but this one is DAS. Okay, kung nag-aharap kayo ng taguan ng secret videos, yes, secret videos, tapos ilalagay nyo sa network nyo, or i-connect nyo direct sa mga laptop nyo, PC, mini PC, pwede po ito. Okay, this is direct attached storage. Ang kinaganda nito is pwede kong gamitin yung mga luma ko ritong mga hindi na ginagamit na mga 2.5 HDD. Yes, as you may have all known na nababanggit ko na rito, is dati po akong technician about, lalo-lalo na sa mga PC, and mas pinaka-priority ko actually mga PC and laptop kasi mas madali ang mga piyesa doon. So, marami akong medyo mga binili na mga piyesa na hindi na nagamit. Like this one, isang 1 terabyte. Yan, 1 terabyte. This one is 2 terabytes and another 2 terabyte. So, meron ako currently 5 terabytes, tatlo. Actually, meron pa ako mga nakatago dyan sa mga tabi-tabi. And I think, magagamit ko ngayon itong mga to. Okay, currently meron akong 5 terabytes na mailalagay dito sa DAS na ito. Okay, this is Mixed Data Vault again. Okay, now, maganda to actually as your network storage or extra storage again for laptop, for PC, mini PC, and even sa network actually, ko pwede nyo i-connect ito sa network direct. Pero syempre, isa-setup pa yung mas matugo. Pero kung gusto nyo na almost plug and play lang sa mga PC, direct na i-connect ito. Solid. At ilalagay nyo sa tabi ng mga PC nyo. But anyway, tuturo ako na rin kayo kung paano siya yung basic lang na setup, and maybe in the future, yung mas advanced setup, i-connect siya sa network or something. But for now, ito muna. So, again, taguan to ng mga secret videos, and ito po siya, at kung paano gamitin. Okay, unbox na natin. Let's go! Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka Bali yan po ang magkakasama sa box. Yan. Okay, so, explore na natin. Okay, so actually I was expecting bigger na version kasi ang mga NAS is parang 4 times ang laki nito. This one is parang malaki lang ng konti sa pouch, and sa laki at lapad halos kasing hindi, mas malaki pa nga yung tablet ko na 8.8 inch. Okay, more on maliit lang eh. Hindi rin gano'ng kabigat. Yes, may kabigatan siya kasi bakal ito eh. Yes, this is pure metal. Yes, this is the Orico Mixed Data Vault. Solid. And supported nga pala nito base sa box niya. Supported din to ang 2.5 inch na HDD and SSD, yung kagaya na pinakita ko sa inyo na size. M.2 supported din niya. M-SATA supported din niya. Bali tatlo. And of course, meron pa pala. Supported din ito ang SD card and micro SD card. Up to 40 terabytes ang pwede niyang i-support or ilagay dito or i-save dito sa loob. Up to 40 terabytes malaki yan. And supported niya ang RAID setup yun. And 10 gigabits per second naman yung pinaka-speed na kaya nitong ibigay. Of course, we will be using kasi 2.5 mga ganitong storage. That means hindi siya ganun kabilis. Pero that's 10 gigabyte or sabihin natin 1 gigabyte per second or 1,000 megabytes per second para mas maintindihan nyo. Mabilis pa rin po yun. It's not the fastest, pero mabilis pa rin po yun. Tandaan nyo, ang normal na speed lang na kaya ibigay sa atin ng mga USB flash drive natin nasa 30 to 200 Mbps. This one, 1,000 Mbps. So that's still fast. Hindi pa rin po yung pipitsugit. Okay? Anyway, tour natin to. Anyway, ito pa yung mga specs niya. Supported niya up to 12 volts, 5 amps. So that's around, I believe, 60 watts. Ang power adapter niya na kaya support. 60 watts. Tama ba ang math ko? Correct na ako mali. And gawa siya sa aluminum alloy and ABS. Like I said, matibay ito. Talagang pangmalakasan. Gawa sa metal. And what else? Supported niya Windows, Linux, Mac OS, Android, and I guess even iPhone. Pero itatest ko pa rin yan dito sa Android ko ng mga Type-C kung kaya i-support nga. Kasi, of course, medyo may kalakihan din tong storage na to. And hopefully, supported niya para mas marami siyang purpose na paggamitan. Lalo kapag gusto kong i-access sa mga, alam niyo na, mga importanteng files ko, secret videos, so on and so forth. Sa likod is, nandito po ang kanyang fan. Yes, may exhaust siya, which means very good. Hindi natin problema dito ang overheating. Yes! Solid, di ba? High tech. And then we have the PC in, kung isasaksak natin siya sa PC or sa Android or sa laptop, sa MacBook, dito yan. Sa PC in. And we have the data na slot naman. Up to 10 gigabits per second nga yan. And set or reset, I guess. Dito siya pwedeng pindutin. I think that's the purpose of this. Kaya siya meron siyang panundot. Yeah, in case lang na kailangan i-reset. Which good. May kailangan natin yan. And we have also RAID setup. You know, kung gusto natin RAID 1, RAID 2, pipindutin lang siya. Yes!
Ganun lang po ka-easy access. RAID 2, kung anong gusto nyo na setup na RAID na napili nyo para sa device na to. Okay? Easy click lang. And then of course, DC or yung pinaka-power slot niya. Nice. And sa kabilang end naman, andito yung mga, what do you call this? Mga bay or slots kung saan pwede nating ilagay ito mga storage ko, itong HDD ko na 5 terabytes. And of course, we have the USB 3.0 type A po siya. Yes, up to 10 gigabits per second din. Isang slot for standard size na SD card and isang slot for micro SD card. Yun. So, hindi lang siya ganito ang pwede mong ilagay dito. Pwede ka rin maglagay ng extra micro SD, standard SD, and USB type A na mga storage or kung anong gamit mo na may USB type A. It means pwede mo isaksak dito mga external storage mo rin. Pandagdag din kung gusto mo lahat dito na isaksak. And para naman ito ma-access, I believe pinipindutan to eh. Ayun. Slide pala pa kaliwa. Up. And up. Up. And up. So, yun siya. And pagsasara, ganun lang. Easy nga lang. So, paano ko naman ilalagay ito? I believe hihilahin lang siya. Yeah. That's it. And isasaksak dito. Kung titignan ko sa loob, I'm not sure kung makikita rito. But, pakita ko na sa ibang footage. Pero nandoon yung pinaka-slot ng kung saan yung pinaka-dugtungan nito. Para pagka sinaksak ito, mamaya, diretso siya napapasok dun. Yun. So, andun po sa dulo yung pinaka-slot ito. Itong parang SATA connector niya. Andun po sa dulo. So, that means, kapag sinaksak ko ito, looking here, nasa kaliwa yung pinakamaliit na dito, na power. Yung power connector. So, that means, pag ganito, ang saksak pala. Yes. Pag ganito. Okay? At sa kaliwa dapat itong pinaka-power supply niya. Saksak. Ayun, nag-click. Smooth naman nun. Ang dali lang. Napakadali lang po i-setup. Okay, tatest na natin mamaya. Ilalagay ko na to para I can see kung tingnan. Gusto ko rin malaman kung plug and play ba siya o kailangan ko pang i-setup. Pero alam ko, supposedly mga plug and play na lang ito. Saksak. And then, click. And then, finally, third bay. Hanapin ko pa yung ibang mga ganito ko para makompleto ko yung 5 bay. Pero for now, okay muna tayo sa 5 terabytes. Malaki pa rin naman yan ngayon. Sa ngayon, okay? Alright. Sakto, meron din pala ako dito 4 terabytes na extra storage. Sasaksak ko dito. Pwede. May type A support siya eh. So, pwede. Again, kung meron kayong mga nakabinbin dyan na HDD na marami naman and tingin nyo, pwede nyo gamitin extra storage. This Orico Mix Data Vault ang pinaka-best na option nyo ngayon. Okay? Right. So, setup ko muna sa PC and pakita ko sa inyo. Okay, so madali lang po siya ikabit. So, meron lang kayong ganitong 2.5 inch or ganitong 3.5. Make sure nga pala kapag bibili kayo sa store, itong link na iiwan ko is piliin nyo yung para sa actual size na kailangan yung HDD or SSD. Okay? This one, HDD na 2.5. Meron din kasing SSD na 2.5. Although, pwede maghalo po sa slot na to, dito sa enclosure na to, yung SSD and HDD, basta parehong 2.5. Ang mahalaga lang naman is basta pareho sila ng SATA. Okay? Now, kung malalaki naman yung sa inyo, kita nyo yung difference. Ito yung 3.5 naman. Kung meron kayong ganito, kung ganito kalaki yung sa inyo, meron din po, pipiliin nyo lang po rito yung para sa size na kailangan nyo. Okay? Available din po. And they also have the M.2 version. Okay? So, make sure lang na piliin nyo yung para sa inyo, yung size na kailangan nyo na ganitong enclosure. Okay? So, sa akin, since puro 2.5 dito ang malalaki kong storage, maliliit kasi mga ganito ko. Kaya ito lang ang in-order ko. 2 terabyte, 2 terabyte, and dalawang 1 terabyte. So again, pwedeng halo-halo basta pareho lang ng SATA connector. Okay? Merong M.2, so make sure na yun ang bilhin nyo kung puro M.2 ang balak nyong gamitin o isaksak sa ganito. Okay? Mas mabilis yun actually. Mababagal itong mga ganito. So, hindi ako mag-expect dito na sobrang bilis. But enough para magamit ko ng sabay-sabay na at hindi pa kalat-kalat na sabog-sabog. Ika nga. So, once na ikabit nyo na, ganito lang siya eh. So, ganito siya, empty. Tapos, itutornilyo nyo lang ganito. 4 naman po yan. So, pag okay na, saksak na po yan. So, this one empty naman ito. So, sa pinakailalim siya lalagay. So, ganito lang kadali. Sasaksak nyo lang, slot, pasok na agad. And, sarado. Ganoon lang po siya kadali. So, what I should do now is, pwede ko na siya ikabit dito sa taas. Saksak na lahat. Yo. So, meron po siya multiple na storage mode. Merong simple mode lang, which is ganito, parang plug and play lang. Pwede mong eject anytime. Pwedeng isa lang i-on mo, isa lang yung kakabit mo, so on and so forth. And then, meron din po siyang RAID mode. Okay? Now, mas handy po siya kung i-install nyo muna yung kanyang software, which is yung Orico Hardware RAID Manager. So, yun. So, yeah, sasaksak. Make sure nyo lang na nakabaon lahat. And then, pag okay na, click nyo lang. Click, click, click.
Yeah, that's it. Okay? So, ganoon lang po siya kadaling gamitin. Now, simple mode muna tayo kung saan wala akong isa-setup. Direct lang, sinaksak ko lang siya, and then, sasaksak ko dito sa likod. This, as you can see, yan. This, you can see dito yung sa PC in, and then yung power. Okay? Mayroon ditong extra Type-C kung saan kung gusto nyo na pwede siyang parang series. So, kunwari, ang dami nyo talagang hard disk. So, pwede nyo po siyang i-series. Hanggang 5 yata, if I'm not mistaken, hanggang 6 na isasaksak nyo dun sa Type-C. Or, pwede nyo naman isaksak direct sa Type-C yung mga normal nyo na mga smartphone, storage, dun sa Type-C na yon. Now, as you can see, dyan din sa screen, meron po itong kulay pula. Nakikita nyo yung pula na yon. Yung po ang RAID mode. Yun ay manual RAID mode setup. Okay? Kung balak nyo gamitin itong enclosure na to, itong 5-bay enclosure na to from Orico, sa ibang mga PC, ilipat-lipat ba? Parang plug and play ang gagawin nyo. Meron kayong 5 PC or kung ilan ang PC nyo, tapos gusto nyo gamitin ito tapos gusto nyo minsan i-connect ito sa ibang mga PC, make sure lang na i-set nyo yung RAID mode kung naka-RAID ito ha. Kung balak nyo gumamit talaga ng RAID mode, like 0, 1, 2, kung ano man ang balak nyo. And ako ang gagamitin ko dito is balak ko is RAID 10. Okay, RAID 1 and 0 po yun na pinagsama. Pero for now, papakita ko muna sa inyo yung simple mode. Okay? Again, doon sa RAID mode na yun, sa manual RAID mode na yun, meron naman nakasulat sa manual. Importante po itong manual, huwag nyo iwawala. So, dito yung mga instruction kung paano siya isi-set up para sa RAID na gusto nyo. Kung anong RAID mode ang gusto nyo. 0, 1, 2, 5, 10, 4, kung anong gusto nyo. Ako, balak ko nga, again, is RAID 10. So, yun, meron namang kopyahan. Of course, kaya importante ito na huwag nyo iwawala itong kanyang manual na kasama. Now, naisaksak ko na sa power, naisaksak ko na rin sa PC, pwede ko na siyang i-turn on. As you can see, right now is naka-on yung PC ko. Nakahanda na. Kasi pwede po yan, basta usually naka-simple mode ka lang naman. So, pwede na po siyang gamitin ngayon. Ngayon, since nakasaksak na siya doon, pwede ko nang pindutin yung power. Nandito rin po yung power button sa likod. So, tatry natin yung on ngayon. Usually, plug and play lang naman yan. Basta make sure na nakasaksak to sa PC nyo. Like, in this case, sinaksak ko dito sa unahan. Nandito kasi yung pinaka mabilis ko na USB Type-C. And then, hintay lang tayo ng around 10 to 20 seconds. Supposedly, mag-a-appear dito yung mga disk na sinaksak natin. Meron tayong 4, supposedly 4 din dapat ang mag-a-appear dito. And 1, 2, 3, 4. See that? 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 3 empty na disk and yung isa hindi pa empty. May kailangan pa akong i-retrieve dyan na mga files. But, after that, pwede ko na siyang i-convert into RAID. Okay? Para mas ma-manage nyo siya into RAID mode, dalawang way. Software or yung manual, yung kanina pinakita ko sa inyo sa likod na pula. Install nyo lang siya. Iwan ko link dito sa video description para ma-manage nyo. Pero basically, ganito ang mangyayari. Install nyo lang itong software na Orico Hardware RAID Manager na to. And then, punta lang kayo dito sa advanced mode. Dito sa pangalawa, create, and then kung anong RAID ang pipiliin nyo, which I can recommend, RAID 10. Now, the problem with this is kailangan uniform yung storage na pipiliin nyo para i-convert to RAID. So, in this case, hindi uniform yung mga HDD ko. Mangyayari niyan, susundin nila yung 1 terabyte. So, masasayang yung 2 terabytes ko. So, useless, di ba? Pero kung hindi ko siya i-convert into RAID, normal lang, magagamit ko lahat ito. Yun nga lang, yung speed is for individual speed lang. Hindi ko ma-maximize yung speed nung lahat ng to in unison, ika nga. So, maybe the best scenario here, like sa case ko nito, since magkaiba nga sila ng sizes, is remove na lang itong dalawang 1 terabyte and then focus na lang ako dito sa 2 terabytes. Yun ay kung gusto ko lang siyang gawing RAID. Okay? So, for the sake of this tutorial, papakita ko na din sa inyo yun. Pero, personally, gagawin ko na lang siguro is basic mode. Wala ng RAID. Pero, papakita ko sa inyo kung paano siya i-convert na RAID. Saglit lang to. Okay? Now, for this to work, kailangan ko munang i-eject yung unit. I-check muna natin saglit. Tatanggalin ko yung dalawang 1 terabytes. So, turn off ko muna to. Okay, turn off na. Tatanggal ko muna to. Dalawang 1 terabyte. Ang may iwan is yung dalawang 2 terabytes. Again, gagawin ko lang to for the sake of this tutorial para alam nyo na madali lang gumawa rito ng or mag-setup dito ng RAID mode. Okay? So, dalawang 2 terabytes lang natira. And then, pwede ko na ulit siya i-turn on. Dito sa likod. Yun. And then, wait lang tayo ng a few seconds. Around 10 to 20 seconds. Supposedly, yun, dalawa.
Bilis lang, 5 seconds lang pala. Pag mas konti yung storage, mas mabilis siyang nadidetect. So yeah, dalawang 2 terabytes o 4 terabyte ang magagamit natin. Ganito mag-convert yan. Advanced mode, punta kayo sa pangalawa dito, create, make sure create, and then RAID 1 or 0 pagpipilian. So, let's go for RAID. So, pipili natin dito is RAID 0. Since dalawa na lang yung napili natin na gawing RAID, hindi na supported nito ang RAID 10. Okay? So, minimum kasi doon is for storage kasi for striping and for cloning. So, this one is RAID 0 na lang for speed para makita lang natin kung ma-maximize natin yung dalawang 2 terabyte na hard drive. So, RAID 0, test lang natin. Actually, first time ko rin makikita. And matitest na rin natin actual kung okay siya. Okay? So, apply natin. Gawin na natin siya ang 2 terabytes. Yan. Make sure nga pala yung yung reminder na yan is to remind you na lahat po ng laman ng storage na yun, ng HDD na yun, ay mabubura. Okay? Hindi nyo na po marirecover. So, let's start. Make sure lang na wala nang laman yung gagawin yung ganito. I-convert nyo sa RAID para hindi nyo pagsisihan na wala na yung data na laman. But anyway, so yun na, ginagawa natin siyang RAID 0. And that's it. Wala pa yata 10 seconds yun. And let's check. Double check. As you can see, wala po siya. Hindi po siya nag-appear sa my computer. Ang gagawin nyo is, wala pa siyang drive letter kasi. Yes, drive letter. So disk management, right-click nyo lang dito sa Windows and then disk management. Yun. So supposedly, yeah. Set natin siya sa GPT. Okay, make sure na naka-GPT partition. And then, as you can see, ito, nandito siya, nadidetect pero walang letter, walang drive letter, like ito, C and D. So, yun ang gagawin natin. New simple volume. Next, and letter E. Yan. Or pili kung gusto niya ibang letter, okay naman. Pero letter E, okay na yan, para tuloy-tuloy. New volume, sabihin natin, lagay ko lang, RAID 0. Para may palatandaan lang ako. Yung. Next, finish. And then, wait lang natin saglit. Supposedly, lalabas na yan dito. Ayun. See that? There's the RAID 0 na third letter. And this has 3.63 terabytes. Combined na po yun. Almost 4 terabytes. Hindi naman po talaga siya actual na 4 terabytes. Yun lang ang tawag natin. Since dalawang 2 terabytes na pinagsama natin. Pero, kailangan kasi ng extra caching para doon. Kaya hindi siya binibilang dito. So, yun. 3.63 terabytes or technically that's 4 terabytes na dapat. Yun. So yeah, ayun ngayon gusto ko na siyang i-test. Close na natin to. Gusto ko siyang i-test sa transfer speed. So from here, maybe gawa tayo ng isa pang minimize muna natin to. Make convenience to take effect. Okay. Kailangan daw muna pala i-reboot bago ko siya gamitin. So reboot muna tayo. Okay? Okay, continue tayo. Open na natin yung ating storage sa this PC. Yun, ito na siya. So supposedly, pwede natin siyang gamitin. Ngayon, gawa tayo ng test natin yung transfer speed niya. So, lalagyan natin siya rito. And the other one here. And dalawa sila. Let's see kung gaano ka bilis yung kayang i-offer ng setup na ito. So, open tayo rito. Pasok tayo sa RAID 0. And then, dito naman sa mga storages ko. How about, try natin itong 20 gigabyte 21 gigabyte ito. I'm not sure kung kita sa screen pero this is 21 gigabyte na storage. Naka-RAR mode. So, copy natin. Check natin gaano kabilis. Okay? Mas maganda siguro may timer tayong isa-setup dito sa gilid. Wait lang. Para makita lang natin ang actual din, no? Okay. So, again, copy. And then here, paste. Go. Currently, meron tayong at least 200 Mbps. Yes, 200 Mbps na speed. Yung pinagsamang speed na po yan ng dalawang 2 terabytes. So, yun. Kung wala po kasi yan, kung hindi po natin gagawin, ang speed lang na kayang i-offer yata ng each per. Pag per lang, hindi tayo gumamit ng RAID mode. Simple mode is sobrang bagal. Nasa 30 to 70 Mbps lang yata pag single mode. Pero ngayon kinonvert natin siya sa RAID, nakikita natin na at least nakakakuha tayo ng 200 megabytes actually, not bits. This kasi mga capital letters yun. 200 megabytes per second. So if you want speed, go for RAID 0. Pero kung gusto mo na medyo mas safety muna sa alam niya, kailangan mo ng cloning, go for RAID 1. That's for
kung dalawa lang naman ang iyong storage. Pero kung meron kang apat, more than 4 na storage na uniform, pare-pareho ng size, go for RAID 10 para both speed at saka yung backup safety is ma-maximize mo. But right now, we're just using 2. So that's 210 megabytes per second lang ang makukuha natin. Pero that's fast na. Pwede na. Again, for this, what you call this? This setup, di ba? Dalawang drive, yung na yun. Empty po itong nasa baba, kaya hindi ko lang pinapaano. Empty po yan. So, doesn't work or anything. Kita ko sa inyo. See this? Tapos agad. 21 MB, tapos agad kasi 200 MB. See? This is empty. So, dalawa lang talaga yung gumagana. Okay? So, if you want to maximize speed, use RAID. Convert mo sa RAID yung storage. So, wait, nakalimutan ko yung part na yun. Kanina pa natapos. So, wala pang 2 minutes, natapos na natin yung 21 MB. Anyway, wala pang 2 minutes yun, natapos natin ang 21 MB. Nakalimutan ko yung tungkol sa stopwatch. Pero nakita nyo naman yata, pwede nyo na lang i-rewind. Pwede nyo naman i-rewind ko para makita nyo kung anong ilang minuto talaga siya actual na natapos ng transfer. Pero mabilis na yan para sa akin. And good job. For now, ito na muna ang gagamitin ko. This setup. Yes. Highly recommended po. Kung gusto niyo lang naman, meron kayong, especially kung mga content creators kayo, na kailangan nyo talagang magtabi or magtago ng inyong mga files for backup purposes or marami lang kayong nakatabi. In my case, ang dami kong spare na hindi nabenta nung nagte-technician ako. Hindi ko na i-dispatch siya. Kaya yan. Ngayon, mapapakinabangan ko na sila. At least right now, meron akong 4 terabytes extra. And the good thing, since 3 ang PC rito sa bahay, plus mga laptop pa, actually, bali, 6 lahat na nandito na pwede kong paggamitan ito. Okay? Plug and play po siya. Alright? Now, since RAID 0 siya, mas maganda, since pag bala ko siyang ilipat sa ibang mga PC, kailangan yung pula sa likod na taga-setup ng manual RAID is may setup ko siya sa RAID 0. Since RAID 0 yung gamit natin, napili natin na setup ng hard disk na to. Since kung wala kayong balak na i-install itong software ng Orico, at least madidetect na naka-RAID yung inyong setup na storage. Okay, make sure lang. Yun ay pang fix lang. But kung meron naman ganito, madali na yan. Basically. Pero best scenario para mas safe, dun sa likod, iset nyo yung RAID 0. Okay? Kung yun ang napili nyo. Kung RAID 1, edi RAID 1. Again, meron naman dito sa manual kung anong RAID ang pipiliin mo at kung anong setup or yan. Kung RAID 0, RAID 10, RAID 3, so on and so forth. So, importante itong kanyang manual. Tago nyo to in case na makakalimutin kayo. Or kung kabisado nyo, edi okay lang. So yun, kita nyo naman yung speed, good na sa akin yan. Kung interesado kayo, ibang kong link dito sa video description, okay? Or pipin ko sa comment section. Or meron dito floating, try nyo din, dito sa floating tag ng Lazada and Shopee, meron din dyan. But again, if you're interested, iwan ko yung link somewhere dyan. Kayo nang bahala, either itong floating or yung link na iwan ko, basta legit po yan ang link, official store po yan, okay? Again, this is Orico Mix Data Vault. Highly recommended kung gusto nyo lang. Ang daming purpose, ang daming yung pwedeng paggamitan, especially kung nagtitipid kayo kasi napakamahal nga naman ng NAS. This one, mas mapapamura kayo ng konti and mas marami po siyang purposes, mas marami kayo magagamit. Okay? This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon. Maguguluhan